Kumusta? Okay, based dito sa mga materyales mo, parang may isang malaking tema talaga na lumilitaw, no? Itong parang tension sa pagitan ng isang mensaheng hindi nagbabago, yung ebanghelyo, at saka itong, alam mo na, pabago-bagong mundo natin. Handa ka na bang himayin natin 'to? Oo nga eh. Actually, malinaw sa mga binasa mo na yung pinakadiwa, yung core, matatag talaga yan. Ang malaking tanong siguro na nilalatag nito ay paano ba natin ito maipapaabot? Paano magiging makabuluhan sa mga tao ngayon na iba na yung paraan nila ng pagtanggap ng info, iba na yung tanong, minsan iba na rin yung sugat, di ba? Mhm. Compared sa dati. Mhm. So dito napapasok yung kahalagahan ng konteksto. Sige, sige. Simulan na natin. Ang mission natin dito, unawain natin, galing sa sources mo, kung paano ba maging tapat sa esensya, sa puso ng mensahe, pero at the same time, gumagamit ng pamamaraang tumutugon talaga sa panahon ngayon. Okay, unang punto na kitang-kita sa mga pinag-aaralan mo, ang ebanghelyo, itong balita tungkol sa pagtubos kay Kristo, parang ano to eternal, di nagbabago. Pero yung mundo, naku, tuloy-tuloy yung pag-ikot. Nakita mo ba yung isang source mo na grabe yung highlight sa bilis ng pagbabago? Kultura, technology, kahit sa last decade lang daw. Oo. At dyan pumapasok yung isang magandang analohiya na nabanggit din yata sa material mo. Yung parang pagsasaka. Oo, yung farming analogy. Matigas, may mabato, may mataba rin naman. So, hindi ka pwedeng magtanim sa tagtuyot gamit yung eksaktong paraan na ginagamit mo pag tag-ulan. Gets, makes sense. So, yung pag-angkop sa paraan, 'di ba, sa Mm, pagtatanim, hindi naman 'yun pagbabago ng bini. Karunungan 'yon basically para masigurado mong may aanihin ka. magandang punto yan. At itong pangangailangan na umangkop, hindi naman pala to bago, no? Kasi pinapakita mismo sa kasaysayan na andun sa sources mo Noong early church, nabanggit doon na dahil may persecution, naging importante yung mga bahay-bahay lang, yung house churches. Mhm. Tapos nung Reformation naman, yung isang source mo, binibigyan din talaga yung papel ng printing press. Grabe yung impact nun sa paggalat ng ideas. Ngayon, eto na tayo sa digital age. Ibang-iba na talaga. At kung titingnan pa natin yung mga halimbawa mismo sa Biblia, na andyan din sa readings mo, kitang-kita rin to eh. Si Apostol Pablo, di ba, iba yung tono niya, yung argument niya sa mga Judyo sa sinagoga. Oo nga. Kumpara dun sa mga pilosopong Griego sa Areopago, ginamit pa niya yung sarili nilang mga makata. Tama. Yung parang bridge, no? Oo, at si Jesus mismo, sobrang flexible ng kanyang communication. Pansinin mo sa John 3 at 4 na binasa mo, iba yung approach niya kay Nicodemo, na isang religious leader, very theological yung usapan, kumpara dun sa babaeng Samaritana sa may balon. Mas personal yon, nakafocus sa uhaw niya, sa pinagdadaanan niya. Wow. What's fascinating here is, hindi naman niya binago yung katotohanan eh. Yung paraan lang para kumonekta ito sa tao, yun yung inadjust niya. Okay, so bakit parang mas matindi yung emphasis sa mga materialis mo sa pag-aangkop ngayon? Ano bang meron ngayon? Isa sa mga lumabas na malaking factor, teknolohiya. Oo, technology. Grabe yung bilis ng impormasyon, no? Pero kasabay nun, based sa isang study na sinipi dun sa sources mo, umiikli naman daw yung attention span. Ay, totoo yan. Mas patok yung mabilis, yung visual, yung engaging. Yung dating format na, alam mo na, mahabang paliwanagan, baka hindi na kasing epektibo sa lahat ng audience na yon. Tama. At ikalawa, malaki rin talaga yung pagbabago sa pananaw. Dito pumapasok yung konsepto na tinatawag sa sources mo na postmodernism. Yung parang pagiging skeptical sa mga universal truths. Oo. Yung parang walang absolute, ganun ba? Medyo ganon. Dahil dito, hindi na raw laging sapat yung puro logic lang. Mas hinahanap daw ng marami ngayon, ayon sa isang article mo, yung authenticity, yung personal na kwento, yung nakikitang integrity. Mas tumatagos daw yung mga testimonyo ng totoong pagbabago kesang abstract arguments lang.
At dinagdag pa ng isa mong source yung issue ng pagbaba ng tiwala sa mga institusyon. Kasama na minsan dyan ang mga relihiyosong grupo, di ba? Dahil sa mga past issues, mga pagkukulang or iskandalo. Sad but true minsan. Kaya yung pagbabahagi ng mensahe, kailangan daw talagang nakaangkla sa tunay na relasyon, sa nakikitang pamumuhay. Dito rin nabanggit yung pag-unawa sa mga nasa proseso ng faith deconstruction, na parang inilarawan sa isang material mo bilang masakit na proseso minsan. Yung parang re-evaluating ka ng mga dating pinaniniwalaan mo, madalas dahil sa negative experience sa religion. Oo, kailangan daw ng mas malalim na pakikinig dyan, empathy. Empathy, yun nga. Kaya ang pinakamensahe siguro na paulit-ulit na lumalabas sa mga dinasa mo, yung contextualization, yung pag-angkop, hindi to kompromiso sa katotohanan. Actually, magpapakita ito ng karunungan at pagmamahal na rin siguro. Karunungan at pagmamahal, okay? Ito yung tungkol sa kahandaang makinig ka muna. Unawain mo yung wika, yung kultura ng kausap mo. Gamitin mo yung mga tools ngayon ng kama. At higit sa lahat, unahin mo yung pagbuo ng tunay na ugnayan. Kailangan, tapat ka pa rin sa puso ng mensahe, pero maging malikhain ka, maging mapagmahal ka sa pamamaraan. So, summarizing, anong ibig sabihan ng lahat ng ito? Para sa'yo, based sa mga pinag-aralan mo, mukha ang challenge talaga ay hindi lang yung, alam mo yung mensahe, no? Kundi paano ka magiging bihasa sa pagtatayo ng tulay para makarating to sa puso't isipan ng mga tao sa sobrang diverse at komplikadong mundo natin ngayon. Oo. At ito siguro yung magandang iwanan nating tanong para sa iyong pagninilay. Hango pa rin sa diwa ng mga materyales mo. Sa sarili mong mundo, sa trabaho mo, sa community mo, sa pamilya mo, paano mo kaya maibabahagi yung mga katotohanang importante sa'yo? Sa paraang tunay na kokonekta sa mga taong baka iba na yung lingwahe nila, iba yung experience, iba yung pananaw, pero hindi mo isasakripisyo yung esensya. Malalim na tanong yan. Tsaka, meron din, may mga potential bang o positive na resulta na hindi mo napapansin? Kasi baka naghanap ka ng bunga na may specific na itsura, samantalang iba pala yung paraan ng pagpapakita nito ngayon. Yun, something to think about.